Liachon, isa pong independent reform advocate at dati pong tagapayo ng Department of Health. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Tony, si Xander po at si Angel. Morning, Doc. Sander, kumusta? Naririnig niyo ba ako? Nakikita niyo ako? Apo, Yes, loud and clear po. Okay. Apo, Doc, ano po sa inyong pananaw, paano po direktang nakakaapekto ang korupsyon at kapabayaan sa pamahalaan sa pagtaas po ng kaso ng leptospirosis? Kasi magkakaugnay po yan, di ba? Malaking bagay ang corruption. Kasi sa public office, accountability, transparency, and integrity. Ngayon, kung corrupted ang system from executive branch, sa Congress at sa Senate, walang mangyayari diyan katulad nitong pumuputok na to. Hindi lang sa flood control project, kundi dito sa Department of Health sa PhilHealth. Kaya ang dami ngayong pag-aaklas, ang dami ngayon na petition sa Supreme Court, at alam mo naman ang social media, almost 100% ito ang dinidiscuss. So malalim ang korupsyon. Kaya ang dapat nating panatiliin, integrity. So ang buod ng gusto kong sabihin, dapat talaga ma-eradicate ang corruption. Hangga't may corruption dito, hindi matutupad ang ating mithiin. Hindi siya ma-explain Pero it is something na dapat meron ng isang sovereign country. At ang makikita natin in those countries na napapanatili o mababa ang corruption, like Japan, Korea, Singapore, and other areas of the world, makikita nating matagumpay ang mga first world country. Kaya tayo patuloy na bumababa, even in Southeast Asian countries. I think the main problem of our country is actually corruption. Opo. Noong mga nakaraang linggo po nakapanayam din ho namin si dating DOH Secretary Janet Garin at ang sinabi po niya, yun daw hong mga nagli-link sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa mga ghost flood control projects ay namumulitika lang. Ano po ang inyong reaksyon doon, Dr. Tony? Hindi yun namumulitika. Tinerm ko nga yung kleptopyrosis kasi ang nangyari kasi because of the flood control project, nagkakabaha. So kung nagkakabaha ka, magse-search ngayon ang leptospirosis at nakita naman natin sa report, pati mga hospital nag-overflow, ang dami na dialysis. Paano magiging politika yun? Siyempre, ang isang kongresista na dinedependa ko sa nanggaling yung budget na ngayon ng issue, idedependa na namumulitika. Walang politika dito. Namumulitika ba yung nagdadialysis? Magkukunwari ba yung nagdadialysis? Magkukunwari ba yung pumipila sa ospital? Malino pa sa sikat ng araw. Kaya ngayon, kung namumulitika, umiiyak na nga ang Pangulong Marcos Kung may Blue Ribbon Committee at namumulitika, bakit tayo maraming mga mambabatas na nagtatago na? Si Congressman Saldico, na siya ang head ng Upper Precious Committee. So, mga ganong klaseng depensa, hindi natin pinapansin. Kasi dapat those persons who will comment will actually comment with unclean hands. Yan ang sinasabi. Kung sinasabi yon, hindi na natin dapat pakinggan. Kasi pag depensa yon, doon ultimo, doon sa institusyon ng pinanggagalingan ng korupsyon. Para po sa inyo, Doc Liachon, gaano po kalaki ang papel ng maayos na flood control at saka sanitation system para po mapigil yung leptospirosis outbreak po sa ating bansa? Napakalaki. Ako ay isang buwan sa United Kingdom kasi nandun yung aking anak. At ako ay nakaikot din naman. Siguro in many countries of the world. Wala halos baha Sa Hong Kong, naka-experience ako ng signal number 10. Pabaha lang ng 15 minutes, mamaya wala na. Singapore, Korea, Japan, yung mga binabahang mga areas. Pero hindi katulad sa atin. Ang masama kasi sa atin, ang pangit ng baha kasi ang baha ang nagdidikta ng buhay natin. Kasi oras na nagbaha, suspended ang klase. Napasok.
O, pasok. Trabaho. Trabaho. Kung arawan ka, wala kang kikitain. Ang mall, walang business. Wala kang transportation. Wala kang tindahan. Maraming magkakasakit. Overflow ang hospital. Pag yung baha hindi na control, yung kalidad ng buhay mo. Turismo bababa. Kunyari, National Capital Region, yun ang center ng Pilipinas, binabaha. Sinong turista ang pupunta sa iyong bansa para mamasyal? Katulad ako, nagbiyahe ako mula Quezon City papuntang Top Avenue kasi doon ang aking hospital. Opo. Akalain mo, nandun na ako mismo sa Top Avenue, hindi ako makalusong doon sa United Nations at sa Calaw kasi hanggang dibdib ang Grabe, no? ang baha. So ibig sabihin, kung hindi makapunta ang doktor, hindi rin makakapunta ang pasyente. So paano mangyayari sa atin? Kaya dapat ang unang sosolvin talaga natin, magkakaakibat ang baha, corruption, kalusugan, edukasyon, ekonomiya natin nakasalalay sa flood control. Yan ang problema diyan dahil ang flood control yan ang nilaanan ng mga hidden insertions, yung mga dapat na budget para dun sa main priorities ayon sa Constitution, yung kalusugan, edukasyon at iba pang mga social reforms, napabayaan natin kasi ninako pa nga natin . Wala namang civil society na nagpetition kung ang PhilHealth money ay hindi nilipat din sa infrastructure. Imagine mo, 90 billion. Nilipat mo sa infrastructure. Kaya na Korte Suprema. Pangalawa, in 2025, today, 2025, walang budget sa PhilHealth. Zero. Zero subsidy. Zero subsidy. Paano ka magsi-zero balance billing? So yung zero balance billing is a big farce. Wala naman yan . In the real world, wala naman talaga. Pupunta ka sa hospital, DOH hospital. Hindi naman totoo dahil ward ka lang. Hindi naman totoong universal healthcare at ang dami papeles pa. So hindi totoo yung universal healthcare natin. Yung zero balance billing natin, mga isolated cases lang yan. Depende dun sa galing ng gobernador or mayor. Pero in the real world, hindi na tayo dapat magplastikan. Dito lang sa Maynila, ang daming DOH hospital. Hindi naman libre, 100%. Alam natin yun. Totoo. O yung mga ganyang klaseng PR campaign, wala yan. Katulad dito, nung isang araw, kunestyon ni Congressman Chel Jokno si Secretary Herbosa, saan napunta yung 90 billion na nilipat mo? Hindi ko po alam . Nasa Department of Finance . Imaginein mo, ikaw ang Secretary of Health, hindi mo alam kung saan napunta yung binigay mo pera doon sa Department of Finance. Bakit? Ang pera ba ng Department of Health, dapat ang mag-alaga Department of Finance? Saan ka naman nakakita nun? At bilang Secretary of Health, dapat alam mo, yung pera, billion yun . Hindi naman yun mamera lang . At saka ngayon, yun ang subject ng Supreme Court . Dapat pumunta ka doon sa meeting. May accounting ka, may auditing ka. Binigyan kita ng 90 billion. Okay. Sabi niya yung 30 billion daw pumunta daw sa HEA. Hindi naman line item ng PhilHealth yan . Item ng DOH yan . Inako ng PhilHealth . Ang PhilHealth para lang doon sa nagkakasakit. Sa ospital. Sa hospital. Akalain mo, kinarga doon. Kaya yun, violation yun . Alleged technical malversation. Yung paglipat ng pera kasi earmark yan . Pangalawa, na-violate yung sin tax law. Every year, nakakatanggap tayo ng 70 billion. Every year. Dahil sa sigarilyo, sa alak, sa vape, sa mga nasa na yun? Zero subsidy. So, na-violate ang sin tax law, na-violate din ang universal healthcare law. So, yun ang mga bagay-bagay na dapat ginigising natin ang taong bayan. Hindi tayo pwedeng maang-maangan dito, hindi tayo pwedeng manahimik dito. Hanggat hindi na-solve to, hindi matatahimik ang taong bayan. Kasi sa tagal natin na pinaghirapan niyang paglalabi sa sin tax law in 2012, pinaglabi natin ang universal healthcare in 2019. Hindi lang ako, maraming civil society members, wawasakin lang at nanakawin. Hindi tayo makakapayag nun.
Opo. Binabanggit po ninyo na bantayan natin itong mga illegalidad, no, sa flood control projects. Meron hong ginaganap ngayon na pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee, series po ito. Sa inyo pong pagsubaybay, kayo po ba ay natutuwa, satisfied, o parang medyo-medyo lang opo dito sa ginagawang pagdinig po ng Kongreso at ng Senado? Ako, sanay na ako sa mga Blue Ribbon Committee. Naka-attend na ako ng Yan, yes. Baksya. Mhm. Naka-attend na ako ng Farmally. Since 2012, Sander, nandun ka pa sa kabilang programa. Opo. Si Angel na Nandito rin po siya. naka-attend ako dun. Mhm. So, 15 years ako niyan. At dito sa Senate, lagi akong resource person kahit mag-isa lang tungkol dito. Alam naman natin ang Kongreso doon sa accountability at saka sa Blue Ribbon. Ang tagal niyan, maraming rhetoric, maraming theatric, maraming delay, maraming sasabing may sakit, hindi makaka-attend, makaka-cancel. Hindi naman araw-araw ang meeting sa Blue Ribbon. Ang meeting niyan ay usually hanggang Wednesday lang kasi Thursday uuwi ang mga kongresista. Hindi matatapos yan, walang timelines. So, tama yung sinabi may independent commission na parallel. Tapos ang membro niyan ay mga technical experts, may audit, legal experts. Hindi mga politiko, walang conflict of interest. Tapos may timeline, dapat matapos in 60 days in parallel para makasuhan kagad yung mga taong involved. Kasi itong Blue Ribbon Committee, katulad doon sa Deng Baksya, 10 years na, wala pa eh. Diba? 2016, 2025 na. Farmally, kailan pa yon? 2019, 2025 na. Matagal yung Blue Ribbon. Unless ang ombudsman, yun na sinasabi ko eh, ang Pangulo, umiyak the other day, okay naman yun yung pag-iyak ng Pangulo. Kasi ako napaiyak din eh. Napaiyak ako dahil naawa ako sa kanya. Napaiyak ako dahil dun sa nararanasan ng mga kababayan natin. Pero ang luha ay dapat may katapat na aksyon. At sa executive branch, meron kang magagawa. Meron kang ombudsman, meron kang COA, meron kang Department of Justice, meron kang DPWH, may DBM ka. Di, yun ang pagtrabahuhin mo kasi yun ang meron ka. Pero kunyari, August 11 nila tala yung mga kontrata. Dapat nun, sinuspindi na yun kagad niya ang secretary ng DPWH kasi alangan namang hindi ko naman sinasabing may guilty kagad si Secretary Bonoan without due process. Pero yung district engineer na mababa, naka-Lamborghini, naka-Ferrari, at nagsusugal sa casino na nagtatapod ng milyon. Yun bang Secretary of DPWH ay hindi man lang makakatikim? Hindi ako nagdududa, pero Opo. kung walang imprimatur nun, tsaka yung insertion na sinasabi sa DBM, paano kahapon nag-meeting si Secretary Dizon at si Secretary Rogelio Singson. Singson, opo, yung mga At saka dating... Oo, sa isang restaurant. Mhm. Akalain mo, nireview nila yung budget ng 2026, ang insertion ay 545 billion. So, paano magkakaroon ng insertion dun sa DPWH kung walang kaugnayan dito sa Kongreso? Yan. Sino ang nag-uutos sa DPWH? Di Kongreso. Tapos pagdating pa sa Kongreso, ipapad pa nila yon. Tapos merong bicameral meeting. So dapat dun sa, para masolve ang problema, dapat ang DBM, kung ano lang yung kinakailangan ayon sa batas, walang insertion dun pa lang sa DPWH. Kahapon, merong press release si Senator Lacson at Soto na may tumawag daw na isang undersecretary. Pinangalanan nila actually. Opo. Yusek Cabral na gusto daw mag-insert. Bakit may gadon, di ba? So dapat open to the public ang budget hearing. At even sa bicameral, yun ang third chamber, dapat open to the public yan. Para, imagine pinagtaludan sa Kongreso, napupuyat sila dyan. Tapos ang bicam lang ang magdi-decide. Tapos pagdating dun sa Pangulo, last year, ako yung na-interview pa nga ng maraming, kasi zero subsidy. Nagbito yan, dapat pipirmahan ng Pangulo December 20. December 30, kausap niya economic managers. Hindi pa rin niya kinatigan yung civil society. Tuloy, nahabla ngayon sila sa Supreme Court.
Pero, dapat yun binito niya yung mga insertions noon. Tinuloy pa rin niya. Ayan, lumobo. Ang problema, the president is too trusting. Kaya siguro umiiyak siya. Kasi yung nakapaligid sa kanya, sabi ni Machiavelli, ang intelligence of a ruler is also dependent on the people surrounding him. Yung mga kasama niya sa gabinete, hindi niya matatras. Kasi mali ang ah, ang pagpayo sa kanya. Pangalawa, yung sa Kongreso, speaker, kamag-anak niya, hindi rin siya ginagalang yung posisyon. Kasi sino naman ang gumagawa ng budget? Di ba Kongreso? Sa Senado, kaibigan niya yung si Senator President. Escudero. Isa siya sa tatlo na na-identify na may insertion dun sa lumalathala. Tatlo sila. Ayoko ng pangalanan. Pero isa siya. At inamin yan din ng isang Kontraktor. contractor o Mr. Lubiano na nagbigay siya ng 30 million. Yan. Di ba conflict of interest yun? So these are things na dapat ma-resolve. Ang problema, ang ombudsman hanggang ngayon hindi pa nakakapili Wala kung pa sino rin. ang bagal kasi wala pa tayong official ombudsman. Pero dapat ang ombudsman, yung OIC, meron ng team. Ang COA, ganun din, conflicted din. Nabalitaan isang commissioner, asawa niya yung isang kontraktor. Paano yun? Ang hinihingi natin sa Pangulo, yung mga tao na suspityoso ang kanilang integridad, dapat tinatanggal na niya. Ang daming taong magaling. Kaya siya nahihirapan kasi yung mga inappoint niya close sa kanya. At kaya siya nahihirapan para napagtaksilan ka. Para kasi Jesus maraming hudas May pala sa... oo. Daming hudas sa Nahudas paligid. Nahudas Doc Tony Yun na nga Kaya ang tingin ko, ang iyak niya, nadidismaya siya, sobrang ang trust niya, pero nahudas siya. At ang masakit siguro, kamag-anak niya yung iba at ang iba best friends niya. At kaya hindi siya makagalaw. August 11, ano na ngayon? September 8. 8 na. 8. Isang buwan na samantalang si Secretary Dizon, dahil hindi siya politika, wala siyang kamag-anak, 3 araw pa lang tinagtanggal na niya courtesy resignation kaagad, pinasuhan niya kaagad yung iba, nag-hold departure order na kaagad siya, tuloy nakatakas yung isang kongresista. Dapat ganun kabilis ang mga desisyon. Kaso, yun nga ang hinihingi ng taong bayan. Hindi pwedeng pangbulukan ng bansa, iiyak ka lang. Hinahanap niya ng isang tao, isang warrior. Isang tao, andyan na yung ebidensya ngayon, dahil mabagal kang kumilos, yung dokumento niyan masusunog. Kaya sabi nga ni Congressman Chel Jokno, dapat yung sa Kongreso sinabi dapat yung mga poprotektahan natin yung mga information technology, digital, computer, pagkakumpiskahin na kagad upang magamit yan later on sa sa kanilang investigasyon. Ang gaganda ng mga suggestion, dapat kinokulate yan. And then the president should assign yung independent commission na pangalanan na niya. Yun nga, hindi mapangalanan kaagad upang sa ganun, parallel. Kasi itong Blue Ribbon naabot to hanggang Disyembre. Katulad nung Alice Guo, ang tagal niya. Tagal din, oo. Oo, tapos wala rin nangyari. Oo, kasi ang politiko, kunyari, yung Blue Ribbon, hindi pirmahan ng Senate President. Wala yan. Katulad nung Blue Ribbon ni Senator Gordon, hindi pinirmahan. Wala yan. Pag pinirmahan yan, pupunta dapat yan sa Ombudsman or Sandigan Bayan. Diba? Opo. Ang problema natin, ang tagal niyan. Ang hustisya mabilis at ang budget hearing ongoing. So dapat mabilis yung Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon, dapat mag-extra sila hanggang gabi. Hindi, kasi alam naman natin, pag alas 3 na, punta na sila. Uwian na. Pack up na. Pack up na. So dapat yan, ang suggestion ko dyan, mag-extra sila. Alas 7 pa lang mag-meeting na. Kasi alas 10 ang meeting dyan Minsan late pa. So dapat yan, alas 7. Tapos si Senator Marcoleta, mahusay naman dahil abogado, matapang. Pero kulang siya sa oras Kulang siya sa oras. Kasi siyempre, marami dyan, pagtatanong di ba?
ang point na ibig sabihin natin, nagmamadali ang mga tao at kulang ang oras ng Blue Ribbon Committee. Kulang. Kulang na kulang. Nakikinig ako bago tayo Opo, sumahim papawid. oo. Ay, nababagalan ako. Kasi siyempre, magsisinungaling, magra-right to self-incrimination. Ang bagal eh. So dapat yan, mabilis at bigyan mo ng timeline. Kung hindi, ongoing yung budget process eh. Dapat para sa ganun, matulungan. Pati din with due respect to the Supreme Court, dapat ilabas na nila kung pwede maglipat ng budget ang isang ahensya to another ahensya. Dapat ilabas na yung oral arguments almost 4 months na yun, last April, May, June, July, August, September, dapat may decision na. Upang sa ganun, yung 90 billion na yun, may isoli yun to PhilHealth para bumaba yung ating out-of-pocket expenses. Para sa ganun, makatulong yun sa pag-hospital natin. Kasi merong emergency funds eh. Kaya nga, di ba tinanong ni Senator Lacson, si Senator JB, bakit yung pinayagan ilipat yung pera 90 billion? Eh, ang dami naman yung abogado diyan. Di ba? In the interpellation, kaya isa sa bill ni Senator JB ay subsidy ng 75 billion. Kasi hindi na ibigay yung last year. Opo. Tapos sinabi ni Senator Lacson during the interpellation, ba't hindi nyo binigay? Alam nyo naman violation yan ng syntax at saka universal healthcare law. Eh, ang dami yung abogado diyan. It becomes politics, influence and power eh. At saka, siyempre, gusto nilang lumobo yung flood control project. Nanguho sila ng mga pera from the social reform programs na wala na mga angal. O, kunyari, si Secretary Herbosa, kung hindi matapang, sunod-sunuran lang. Di ba? Eh, kasi hindi rin siya bibigyan ng budget, iipitin din ng budget niya, sumunod lang siya. Eh, hindi pa pwede yun pagka ganun eh. Mabuti na lang, may matatapang na mga senador ngayon na nandyan, na maaasahan natin. Kaya ito, sa akin, personally, kailangan ang executive branch, dahil siya executive branch, kaya nga ang term executive decision, mabilis. Ang number one kasi in leading change is sense of urgency within your powers. Kaya nga pwede kang bigyan ng executive power eh. Ngayon, ang legislatura at judiciary, mabagal yan. Kasi yan mga influenced by, ang Kongreso by politics, power and influence. Ang judiciary, sa dami ng ginagawa. Kasi may impeachment, ang daming kaso, at saka en banc yan mag-decision, di ba? Matagal talaga minsan ng Korte Suprema. Alam naman natin yan eh. Pero dapat tinatawagan natin ng pansin ang Korte Suprema kasi ang health ang number one priority ayon sa konstitusyon. At ang nauuna ay hindi health and education. Nauuna mga flood control project na tuloy, sumabog at dahil sa bagyo na laman na may malaking korupsyon. Oo. Opo. Ayun. Okay, with that, Doc, para makapanood po tayo ng pagdinig. Ano? Hindi na po namin kayo papakabalahin pa. Maraming Thank you salamat Doc po Tony. sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Thank you very much. Nakasama po natin si Dr. Tony Liachon, isa pong independent health reform advocate at dati pong tagapayo ng DOH. Kaya ganyan yung music ko. Kasi, Sabi niya kasi ang leader daw dapat ay isang warrior. yeah. Warrior is a child. Warrior is a child. Pero hindi lang dapat paiyak-iyak. Oo. Nandun yung nararamdaman natin na nadidismaya siya. Oo, nandun na tayo eh. Pero dapat may aksyon. Eh paano nga, the warrior is a child. Kumbaga, uuwi ka pa rin sa bahay mo at iiyak ka. Iiyak ka. Kahit ikaw ay mandirigma. People say that I'm amazing. Di ba sa chorus nga, they don't know that I come running home when I fall down. Sabi ni Ate V. Ay, Gary V pala. Gary V, bago version ba? Ni Gary V, ayan. Na-imagine ko yung version ni Ate V. Sweet 16. Ay, dyan lang kayo ha. Marami pang mga balita. At yung mga komento po ninyo, babasahin natin sa pagbabalik po ng... Ang say ng taong bayan, alams na! Oras, 10:16.
That portion was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.